Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, and good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow po ang social media accounts ng ating radio show na Pinasabat. Meron po tayo dyan sa Facebook at sa YouTube. At mapapanood nyo po ng live ang Pinasabat Radio Show with Coach Jared every Saturday, 8:30 p.m. sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM band. Meron din po yan sa TV Plus, Channel 3 at Channel 45 to 49 naman sa GMA Affordable. Okay, game mga kababayan. Pag-usapan ngayon natin itong ating topic dito sa video na ito. At mga kababayan, babalikan natin ang kwento ng pagbiyahe ni Pulong Duterte sa 17 bansa sa loob ng 2 buwan. Meron na tayong topic dyan actually. Napag-usapan natin dun sa video na yon mga kababayan na meron lang 3 posibilidad kung bakit babiyahe si Pulong Duterte sa 3 bansa sa loob ng 2 buwan. Di ba 3 bansa? Sa 17 bansa sa loob ng 2 buwan. Una ay magbabakasyon siya. Pero ang tindi guys, 17 countries. Ang lupit-lupit mo naman. Okay, so yung una, magbabakasyon siya. Pangalawa, magtatago siya. Siya mismo magtatago. Bakit? Dahil mga kababayan, nasabi po natin noong nakaraan na lumabas lang itong kanyang paalam na siya ay babiyahe sa ibang lugar. Matapos mag-announce si President Bongbong Marcos na i-hold o i-freeze ng Marcos administration ang accounts ni Congressman Eric Yap. Si Congressman Eric Yap, mga kababayan, ay ang BFF ni Pulong Duterte na siyang naging appropriations chair nung panahon ni Rodrigo Duterte. At nung panahon na si Congressman Eric Yap ang appropriations chair, nagkaroon po ng mga issue tulad ng 51 billion peso flood control budget sa 1st District ng Davao City. At nagkaroon po ng 36 billion peso rock netting budget para naman sa Benguet naman yon. All of these mga kababayan, ito pong 2 proyekto na to, tinawag na irregular. Pero dun sa rock netting, tinoprotektahan ni Magalong si Pulong. Si Magalolong, pinoprotektahan niya si Pulong. Siyempre, mga buhaya, poprotektahan ng kapwa buhaya. Ganun talaga. Pero mga kababayan, naglabas na po ng statement, yun po yung vlog natin kahapon. Pero today, naglabas na po ng statement ang Malacanang tungkol po dito sa planong pagbiyahe ni Pulong Duterte ng 17 countries in 2 months. Grabe, jet setter na jet setter guys eh. Ang lupit. Jet setter talaga. Ito ang sabi ng Malacanang mga kababayan. Una, naglabas po ng statement si Yusek Claire Castro kanina nung siya ay tinanong. Ang sabi po niya, lahat ng public servant ay dapat nagsisilbi sa bayan. Pangalawa, mga kababayan, dapat kapag nagbakasyon ka ng ganong katagal, ipaalam mo naman sa iyong mga constituents. So, ibig sabihin, dapat alam ng mga bumoto sa'yo na hindi mo sila aasikasuhin. Uy, wala na pala to. Wala na to. Yan yung live stream kanina. Yung comment section sa live stream kanina. Wala na yan. Tapos na yung live stream kanina. Recording na to guys. Anyway, so yun na nga. So dapat daw magpaalam siya sa kanyang constituents. Ito yung video na yon mga babayan para mapanood natin. Uy, walang audio. New travel request of Congressman Pulong Duterte. So he requested na makapag-travel for 2 months in 17 countries. Your thoughts on that? Nais niya mag-biyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya. Sabi niya, 17 countries? Nasa kanya po yun. At
kailangan din siguro malaman ng constituents niya na siya ay nasa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 months. So wala tayong masasabi kung yan ang nais niya. But since it's a personal travel, he is not required to report to his constituent. Ganun po ba yun? Do you find this concerning in a way? Dapat malaman ng mga constituents niya dahil more than 2 months siya mawawala. Kahit na hindi po siya official travel. Kahit hindi siya official travel. Kasi lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. Yun. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito sa kanyang constituents. Well, anyway, meron siya. Alam niya naman po ang kanyang ginagawa. May we have Di ba? Kailangan talaga magpaalam siya sa kanyang constituents, mga kababayan. Kasi kapag congressman ka, halal ka ng iyong mga botante, constituents sa iyong distrito. Ibig sabihin, ipinagkatiwala sa'yo ng mga botante mo yung kanilang sitwasyon sa inyong lugar. Oo. So, dapat, priority niya, isulong kung ano yung mga pangangailangan ng kanyang distrito. Kasi kung wala siya, sino ang aasikaso sa mga constituents niya? Di ba? Sinong magtatrabaho? Iaasa niya lahat sa mga assistant niya? Yung mga assistant niya ang susulat ng batas? Well, in fairness, wala pa naman siya nasusulat na batas para sa kanyang mga constituents. Kasi, chinek ko kanina, yung mga naisulat ng panukalang batas ni Pulong Duterte, kung tutuusin, dadalawa lang yung kanyang naisulat na panukalang batas sa 20th Congress. Oo. Ito, kasama siya. May kasama niya yung anak niya yata to, si Omar. Oo. Pero yung siya lang mismo ang sumulat, ito, tulad nito. An act mandating elected and appointed officials of public offices to undergo random drug testing through HERPO legal drug test, amending for the purpose Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alam nyo mga kababayan, sa sobrang bobo nitong ni Pulong Duterte, unang-una, hindi ka pwedeng magdagdag ng requirements sa constitutionally mandated requirements sa eleksyon. Number 1. Number 2, mga kababayan, mas maganda kung ang babaguhin niya ay yung, hindi nga pwedeng baguhin dahil masa-strike down ng yan, sa Supreme Court yan, na magdagdag ka ng requirements sa election ng isang public official tulad ng drug testing. Pangalawa, mga kababayan, ito hong gusto niyang iparating, sabihin natin na elect na at gagawing mandatory ang drug testing, wala namang problema. Ang problema lang kasi dito, meron siyang gustong politika. Kasi hindi rin naman tutuloy. O, tumuloy ba to? Hindi. Wala. Hindi naman to tumuloy. So, at saka hindi dapat sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ilagay niyo sa Civil Service Code, pwede pa. Kasi para elected and appointed officials. Or bakit hindi mo na lang kasi i-propose sa inyong House rules? Sa rules na inyong House of Representatives. Ba't pinapahirapan mo pa? Gusto mo pang gawing batas? O di isama nyo sa rules nyo sa House? Mas mabilis yun. Kayo lang magbobotohan. Di ba? Kayo lang magbobotohan. Ganun. Pero alam naman natin kung bakit niya isinulat to, mga kababayan. Isinulat niya to kasi gusto niyang politikahin yung chismis tungkol kay PBBM at ang alleged drug use. Oo, na kahit yung kapatid niya na si Amy Marcos, wala ring ebidensya. Nag-akusa, wala ring ebidensya. Di mana sa mga Duterte ngayon si Amy. Chismosa na lang din yung babaeng yun. Diba?
So ito yung una. So itong una na to, itong una na isulat na panukalang batas niya, mga babayan. Hindi pa ito tungkol sa improvement ng 1st District ang Davao City. So obviously, he is not working for the constituents in Davao City. Ito, pangalawa. Saan yung pangalawa? Ito. A resolution directing the appropriate committee of the House of Representatives to conduct an urgent and comprehensive inquiry in aid of legislation into the grave and serious allegations publicly asserted by former Representative Zaldico involved in President Ferdinand Marcos Jr. and former Speaker Martin Romales in connection with the purported 100 billion plus budget insertion in the fiscal year 2025 budget and other related events. Ito, pangalawa. Resolution lamang. Sentimiento lamang niya to. Naimbestigahan daw ang presidente at si Martin Romualdez, Congressman Martin Romualdez, tungkol sa akusasyon ni Zaldico. Again, kung hindi ba naman isang bobo at kalahati itong si Pulong Duterte, unang-una, ito ho ay matters of the Independent Commission for Infrastructure. Number 1. Pangalawa, gusto niyang imbestigahan si President Bongbong Marcos at si Martin Romualdez tungkol sa expose ni Zaldico. Yung bang expose ni Zaldico, official? O video lang sa Facebook? Is it an official accusation or chismis? It's not even sworn in any it's not even sworn sa isang notary public. So, ibig sabihin, sa sobrang bobo ni Pulong Duterte, iniisip niya, video-video lang, okay na. Hindi natin kailangan ng ebidensya. Walang ganun. Oo, importante, meron tayong video ni Zaldico. Ganun siya kabobo, guys. Oo. So, at saka kung titignan nyo, mga kababayan, yung dalawang isinulat niya na panukalang batas ay wala hong koneksyon sa mga constituents niya sa Davao City 1st District. It is not to improve Davao City, the 1st District of Davao City. It is not to help the constituents of the 1st District of Davao City. And kung tutuusin, dalawa lang. Ilang buwan ka na nakaupo? May pa lang, nandiyan ka na. Actually, simula 2019, nandiyan na siya. Tapos dalawa lang sa 20th Congress. Ganun siya kawalang kwenta, guys. Tapos ito pa nakakatawa, napansin ko lang din to kanina. Yung mga, tawag dito, yung mga panukalang batas na isinulat, nakasama si Omar, yung anak niya. Yan yun naman kung anong date. November 11. Ito lang November 18. November 13, anak ka ng tipaklong. November 18, ito to sa kay Paolo lang, kay Pulong lang yan. November 27, November 27, anak ka ng tipaklong. December 10, kanina lang. December 10, kanina lang din binasa. November 19. Yung mga yung mga pinagsusulat nilang panukalang batas, ito na last 2 months of the year. Sino pang maikinabang dyan? Diyos ko, good luck. Sino pang maikinabang dyan? Kumbaga, mga kababayan, ang punto dito, inihabol lang for the sake lang na masabi na merong naisulat na panukalang batas. Pero parang hindi pinag-isipan. Diba? Hindi pinag-isipan to, guys. Para lang mema sabi lang na meron silang nai-upload. Na meron silang panukalang batas. Nakakatawa nga yung komento dito ni Antonio Tino, itong komunista na to. Sabi niya, kinatawa ng distrito o Miss Universe? Tino questions Pulong Duterte's 2-month foreign trip. Yan ang sinabi ni Tino. Sabi ni Tino, sabi ng komunistang to, ano ba siya? Kinatawa ng distrito o Miss Universe?
trabaho ng isang congressman ay katawanin ang kanyang distrito. Totoo naman. Imagine mga kababayan, nung March, humingi na siya ng travel authority. Ganun din, it's practically the same thing. 17 countries, 2 to 3 months siyang wala. Nung March yun. Pero kaya siya umalis kasi merong magpa-file sa kanya ng kaso. Kaya siya umalis. Yun talaga yun, may magpa-file kasi sa kanya ng kaso. Oo. This time, mga kababayan, dahil merong Eric Yap na i-freeze na yung assets at malamang sa malamang ay makakasuhan, aalis uli siya. 17 countries ulit. Oo, February ng 2 months. Kaya nga mga kababayan, nandyan ho yung suspecha o meron pong suspicion na kaya aalis si Pulong Duterte ay dahil magtatakas o magtatago siya ng kanyang kayamanan or siya mismo magtatago na. At may sinabi po dyan si Congressman Terry Redon kanina na dapat daw kapag pinatawag siya ng ombudsman ay ready siya na humarap. Okay na po lahat. Okay na. Nag-request po ng travel clearance si Kong Pulong Duterte sa opisina ni Speaker Boji D sa House. 17 countries from December to Feb. Ano po masasabi? Una, malaya naman siyang mag-request ng travel clearance sa House of Representatives. Pero very important po na he should be able to make himself available pagka nagkaroon na po ng proceedings on syempre Davao City infrastructure projects. The same is true naman po for all district and party list congressmen na pwede hong ma-involve sa mga anomalous, substandard ghost project. So hopefully within the 2 months po na wala siya, pagka nagpatawag for example yung pong Office of Ombudsman ng further proceedings on Davao City projects, magpakita ho si Congressman Duterte sa Ombudsman. Talagay niya mo, papakita siya sa Ombudsman? I don't think so. ICI nga, hindi nagpakita eh. Pero mga kababayan, kapag ang Ombudsman na ang tumawag sa'yo, kailangan mong sumunod. Wala kang choice. Laban yun, laban. Oo, kasi pwede siyang imbestigahan for the purpose of filing an ethics complaint. At kapag siya ay nakasuhan ng ethics complaint, pwede siyang matanggal sa pagiging congressman. So, dapat siyang humarap doon. So, meron din po kayo, di ba, na parang may resolution din pong inihain si Kong Pochi. Ano po ba ang lagay na dito? Paano yung makakapekto? Hindi ko pa nakita yung resolution, no? Pero syempre, katulad, I mean, if these are resolutions relating to flood control, and like what we had stated previously, for as long as the ICI subsists, it will be referred to the ICI, no? So, katulad din binanggit ko actually, si Congressman Duterte rejected the invitation of the ICI. So, our expectation with the ICI would be talagang they will proceed on investigating po Davao City projects even without him. And they will make the proper referral to the Ombudsman. Sir, will the committee conduct an investigation since hindi naman haharap sa ICI si Kong? No, I don't think so. I think the protocol for the House Infrastructure Committee is for as long as the ICI subsists, we will recuse from proceeding on infrastructure and flood control projects investigations. Public Accounts Committee na ang mag-tackle about these projects and raise the board sa flood control. Hindi, syempre, kung relating to flood control and infra, corruption and spending, it will still have to be referred to the House Infrastructure Committee. And the logic of that would be, syempre, if you have recused already and because of the ICC, kung may ICC, dapat sa ICC. Sir, what do you make of that? Kasi Kong Pulong is the only congressman so far na nag-reject ng investigation. Kasi ngayon lalabas siya ng bansa. Hindi ba medyo untimely yung gano'n? Well, wala naman ako sa posisyon para mag-provide ng motives as to why people leave. Pero like what we had previously stated, ang mahalaga lang po talaga for congressmen who will stay or who will leave over the course of the congressional break, pagka po nagpadala na po ng mga invitasyon or subpoena
yung pong Office of the Ombudsman, I think very important po na dumalo po yung mga members of Congress. Ibabalik lang po kay Isha sa Pulong, kay Congressman Pulong, kasi may mga nagsasabi, may nananawagan po wag daw pong i-approve yung travel clearance. Do you support this cause? Labo yun. Given that, nahaharap siya sa mga issues. Malabo pa sa pagdong-posisyon. Corruption. Hindi naman kailangan hindi i-approve. No? Ultimately, syempre, discretion pa rin po ni House Speaker yon kung i-approve niya o hindi. Pero tingin ko naman kung legitimate naman po yung basis of travel ni Congressman Pulong, I think there should be no reason for the Speaker to actually reject it. Siguro lang dahil medyo extended ho talaga yung pag-alis niya ng bansa. I think it's more than 2 months. No? Baka very important lang to provide further details as to ano ba yung activities that will actually do, particularly during the period na babalik na po yung Kongreso. Kasi I think babalik po yung Kongreso ng end of January, and yung travel po niya covers po yung po nga pagbabalik po ng Kongreso. So I think he has to be able to provide a little bit more justification on those particular dates. Yung mga bahagi po namin congressional break, hindi ko wala naman debate rin para malaya siya rin. Pero syempre yung tatama po doon sa pagbabalik po ng Kongreso by end of Jan, I think baka kailangan dagdagan po na contribution. Yun. So, dapat, mga kababayan, itong si Pulong should make himself available. Oh. He should make himself available to, number 1, his constituents. O sa mga constituents na dyan sa Davao City. Pangalawa, kapag siya ay inimbestigahan na ng ombudsman. Kasi meron ho talagang issue sa flood control program dyan sa Davao City. Hindi ho yun kasinungalingan. Hindi ho kasinungalingan yung 51 billion niya na flood control budget from 2020 hanggang 2022. Hindi ho kasinungalingan yun. Hindi rin ho kasinungalingan na kapag bumaha dyan sa Davao City, rumaragas talo pang ilog. So, mga kababayan, it is incumbent upon Pulong Duterte na maging responsable at accountable sa kabalustugan na ginawa niya dyan sa Davao City. At ako, I'm seriously thinking na baka kaya nag-around the world itong si Pulong Duterte dahil nagtatago siya ng kayamanan at eventually, siya na mismo ang magtatago. Lalo na pag nandyan na yung kaso. Kaya dapat ito kapag ito hindi mo masyadong ina-announce, hindi dapat binabalita kapag ito. Kasi flight risk tong mokong na ito. Flight risk talaga, no joke mga kababayan. So mga kababayan, dito na po muna tayo sa ating video. Maraming pong salamat sa inyo po patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to like and subscribe, and I'll see you in the next live stream, guys. Bye everyone. See you. Ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?